think we're all ready. So to give you some background of our guest preacher today, he was installed as a chapter worker in 2014. He was installed as a pulpit ministry exhorter in 2015. He was installed as a pastor in 2016. And finally, he was ordained last October 2023. Wow, praise God. And he holds 3 degrees, mainly associate, bachelor, and master in ministry of the Prayer of Faith colleges. He is also a chapter head pastor of POF Upper Calaklan, Nagbakulao, POF Lower Calaklan, and POF Mabuco, Hermosa, Bataan, a total of 3 POF chapters. Wow, I can see na sobrang sipag ng pastor na ito. And plus, he is also happily married with his pastor wife, Reverend Dr. Joanna Amante Gulale, and living his life as a father with 2 mighty kids. And it is my pleasure to introduce you a man of wisdom, caring spirit, and a man of God. Please welcome Reverend Dr. Gaylord Gulale. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Thank you, thank you. Pwedeng yung sa... Oo, usog natin. Teka. Yan. Isa pa. Yan. Okay. Praise God, thank you. Praise God. Thank you po mga kapatid at sa magandang intro. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang sa asinan na ito ay napakabuti ng Diyos. At muli, maraming beses natin narinig na pinagpala ang asinan na ito sa 15 taon. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. At in behalf of my wife, binabati namin po kayo muli ng 15th founding anniversary. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kung makikita niya lang ngayon yung araw na to, kasi meron kaming gawain sa Olonga po, alam ko sobrang natutuwa siya at nagagalak. Kasi isa siya sa mga masasabi nating nagtanim ng kanyang pananampalataya upang ang kanyang sambayanan ay tunay ngang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya dinideklara natin kanina na sa pasimula pa lang natin, as for me and my household, we will serve the Lord. Naniniwala tayo na wala nang iba pang mas gaganda na pangarap sa buhay ay yung ikaw at ang iyong sambayanan ay maglingkod sa Diyos. Amen? Yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung pinsan mo, kamag-anak mo ay maglingkod sa Diyos. Wala nang iba pang liligaya pa sa buhay. Amen? Kaya sa oras na ito mga kapatid, sa loob ng 15 years, nakita ko po yung pagpapagal ng inyong leader sa buhay ni Pastor Ates. Papasalamat ako kasi siya yung biyanan ko, yung pinakamagandang biyanan. Praise God. At pinakamamahal na biyanan. Okay? Noong mga panahon na walang naniwala sa akin, siya yung number 1 fan ko na darating ang panahon may mangyayari sa buhay ko. At ang patunay ay nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil alam niyo po, konting share lang. Nung minsan napunta siya sa bahay namin, natutuwa ko kasi itong pastor niya na ito ay sobrang caring pastor. Talagang mararamdaman nyo yung pag-ibig, pagmamahal, amen, na talagang pag-aaruga ng isang ina. At minsan, nung nag-prayer meeting sila sa bahay, online, amen, after the prayer meeting, sabi niya, huwag kayong makalimot mag-pray para lahat ng mga laban natin sa buhay ay mapagtagumpayan natin. Amen? Kaya doon ko masasabi, yung 15 years na ito ay bunga ng isang pag-ibig ng isang lingkod ng Diyos. Amen? Bunga ng tunay na pag-aalaga na hindi pinapabayaan ang tupa ng Panginoon. Amen? At bilang lingkod ng Diyos, ako po ay humahanga po, lalo po dito sa inyong distrito, na tunay ngang lagi sinasabi ay mabunga at tunay ngang matagumpay. Muli, isang palakpak sa Panginoon at siya lang po ang tunay na maitaas sa ating mga buhay. Excited na po ba tayong makarinig ng salita ng Diyos? Amen! Sige po, inanyahan ko po na tumayo ang bawat isa sa atin at buksan po natin ang ating banal na kasulatan po
sa Marcos chapter 11, verse 20 hanggang 26. Ito po yung ating banner year, year of moving mountains with unlimited power. Basahin ko po sa verse 20. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito. Kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Praise God. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Bless the Word of God. Let's pray together. Salamat po, aming Ama sa langit. Ikaw ay talagang napakabuti sa distrito ito, Panginoon. Naniniwala ko, Lord, na lahat ng narito ay hindi aksidente na nakarating. I believe na ikaw po ang malayang magme-ministeryo sa aming mga buhay. Kaya Holy Spirit, sa iyo namin sinusurrender ang lahat. Ikaw po ay magpagaling, magpalakas. Ikaw po, Panginoon, ay magbago ng buhay, magbigay ng pag-asa sa mga mensaheng maririnig po namin ngayon. Sa iyo po namin tinitiwalang lahat. Bigyan mo kami ng karunungan, fresh revelations, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, sa oras na ito, ikaw po ang magtagumpay. Sapagat tunay nga, Lord, yung walang hanggang mong kapangyarihan ay tunay ngang available sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo makakabuna, mga kapatid. Praise God. Bilang pagpapasimula, at tulad ng ating narinig sa intro, magsasampung taon na po kung masayang napapangasawa o masayang buhay pag-aasawa sa buhay ng aking mahal na asawa si Pastora Joanna Amante Gulane. Amen? At magsasampung taon na rin po akong pastor at magwawalong taon na rin bilang isang ama. Alam niyo po, sa haba ng panahon na ito, naranasan ko po yung ma-discourage, naranasan ko po yung panahon na hindi ko mabigay yung mga bagay na kailangan ng aking family. Pero alam niyo po, kahit malaki po yung hamon, kahit gabundok yung mga discouragement, yung fear, yung mga bagay na ating hinaharap sa pang-araw-araw na pamumuhay, God is so powerful. Hindi po ako nakaranas na pinabayaan ako ng Diyos. Talagang siya po ay napakabuti dahil yung kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Tunay nga sa ating paksa na moving mountains with unlimited power, tiyak po ko na lahat ito ay ating pong mararanasan. Naniniwala po ba kayo doon? Sino po yung nais na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Taas po kamay. Yung nakataas sa kamay, may 2 chicken joy daw kay Pastora Tess. Ayan, at least alam ko na, sigurado ako na sa araw na ito, hindi chicken joy ang pinunta natin, kundi salita ng Diyos. Amen? Dahil hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay din ang tao sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya bibilisan na natin. Sa ating team ngayon, mga kapatid, how to move our mountains with unlimited power. Paano nga ba natin malalagpasan yung mga gabundok na problema natin sa buhay? Paano natin malalagpasan yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, yung mga hadlang sa atin, sa buhay paglilingkod, sa buhay pagiging isang ama,
Sa buhay pagpapamilya, paano ba natin ito malalagpasan? At alam niyo po, merong magandang balita. May 3 bagay na ituturo sa atin ng Diyos. Handang-handa na po ba talaga tayo makinig? Amen? Kaya yung number 1, mababasa natin sa verse 20 to 22. Nakita natin sa unang pagbasa natin, sabi, kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. So yung number 1 na gustong ituro sa atin ng Diyos, alam ko po, walang ibang susi para maranasan natin yung walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. Ito po yung buhay na may pananampalataya sa Diyos. Kaya yung number 1, how to move our mountains with unlimited power. Number 1, have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. Kung babasahin po natin yung Bible, mga kapatid, sabi ng Hebrew chapter 11 verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Sige po, wait lang po. Thank you. Kinalugdan ng Diyos yung mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin, mga kapatid, dito meron na tayong idea. Meron na tayong pattern sa buhay paglilingkod natin. Meron na tayong pattern sa buhay pamumuhay natin sa pang-araw-araw kung paano natin mararanasan yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, kundi yung manampalataya tayo sa Diyos. Amen ba yun? At ang buhay na malapit sa Diyos, ang buhay na konektado sa Diyos, ay buhay na may pananampalataya sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Kung ikaw talaga ay may pananampalataya sa Diyos, konektado ang tunay sa Diyos. At kung yung nabasa natin kanina, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Amen. Dito sa verse 20, kung bakit merong puno na isinumpa at ang sabi ng mga disciple, Panginoon, hanggang ugat, tuyong-tuyo yung puno. Pero bago nangyari po yun, merong munang pangyayari po sa templo. Ito po yung panahon ng triumphal entry. Kung nakarinig na po kayo ng preaching ng mahal na araw, yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nasakay-sakay niya ang asno. Amen? So after nun, merong paglilinis ng templo. Then merong eksenang ganito. Nung nagutom ang ating Panginoong Jesus, nakita niya yung fig tree. At ang sabi niya, walang bunga. Sinumpa niya. Hindi dahil galit siya, kundi pinapakita niya sa mga disciple, ito yung magiging buhay ng taong walang pananampalataya. Ang buhay na walang pananampalataya, buhay na kasumpa-sumpa. Pero ang buhay na may pananampalataya, buhay na pinagpala ng Panginoon. Amen? Tingnan mo po yung katabi mo. Salamat sa Diyos dahil nanampalataya din sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa 15 years ng Asinan Chapter. Merong nanalig sa Diyos at binago ang buhay. Amen? At ako naniniwala na yung pananampalataya natin sa Diyos ay hindi kakalimutan ng Panginoon. Amen? Paano na lang kung huminto si Pastor Ates? Paano na lang kung huminto si Pastor Josh, Pastor Jeff, at sa lahat ng tagapaglingkod sa lugar na ito? Paano na lang kung napagod silang manampalatayang may mababago sa buhay mo, wala ka ngayon dito? Amen? Salamat sa Panginoon dahil kayo po ang bunga ng pananampalataya ng mga katabi nyo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Amen? If you have faith in God, you will overcome hindrances, problems, obstacles, and every mountains of your life. Why? Kasi nyo po, nung wala pa tayong pananampalataya, yung tingin natin sa problema, ang laki. Pero nung nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, our God is bigger than our problems. Amen?
Lumalaki yung Diyos natin kaysa sa problema natin. Pero nung wala pa tayong pananampalataya, ang laki-laki ng problema. Kaya ang buhay natin sa pang-araw-araw parang bigo. Parang walang direksyon, walang patutunguhan. Pero praise God, buti na lang may nagdala sa inyo. Buti na lang may nagsabi sa inyo na may mabuting Panginoon. Buti na lang may nagsabi na merong Jesus na napako sa krus, na mahal ka. At ang intensyon ng Panginoon ay mabago nga talaga ang iyong buhay. Amen? At siya rin, nung simulan na nampalataya sa Panginoon, tunay ang nabago ang kanyang buhay. Amen? Isang palakpak na sa Panginoon. Thank you, Lord. Na-appreciate namin, Lord, yung mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Buti na lang may pananampalataya. Kaya today, isang bagay pa para maidiin natin ang point 1 natin. Sabi doon, have faith. Kanino daw? Kay God, sa Diyos. Amen? Meron akong isang paglalarawan sa inyo. Meron isang masasabi natin, kahanga-hanga lingkod din ng Diyos. Si Nehemiah. Si Nehemiah tinawag ng Panginoon para sa isang dakilang misyon. I-rebuild yung wall. At sa tulong ng ating Panginoon, amen, 52 days, amen, natapos, na-accomplish yung mission na yon. Pero alam niyo po, sa journey na yon, hindi naging madali. Sabihin mo sa katabi mo, hindi magiging madali ito. Hindi magiging madali. Noong panahon na si Nehemiah nagpapasimula, amen, sa pagre-rebuild, may kasama siyang team, pinagtatawanan siya, hinahamak siya. Tandaan niyo po, kapag ikaw talaga nagsisimula sa pag-attend mo sa church, nagsisimula sa pananampalataya mo kay Jesus, marami magsasabi sa iyo, pasimba-simba ka pa, wala naman nababago sa buhay mo. Pa-Bible-Bible ka pa, hindi naman nababago ang ugali mo, pero okay lang yan. Amen? Alam niyo po, yung sinabi ni Nehemiah, chapter 2, verse 20, ang sabi niya, I answered them by saying, the God of heaven will give us success. Amen? Ito yung patunay, mga kapatid, kung yung pananampalataya natin, hindi sa ating sarili, at ang ating pananampalataya, ang object nito ay Diyos, tunay nga bibigyan ka ng success, bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon. Amen? Dahil yung galing mo, yung lakas mo, mawawala yan, lilipas yan. Pero kapag sa Diyos ka nanampalataya, sa Diyos ka nagtiwala, hindi ka nga mapapahiya. Okay, tanong ko sa inyo. Kung babasahin niyo yung Nehemiah, balikan natin. Napahiya ba si Nehemiah? No. Na-accomplish niya. At yung mga nagtawa sa kanya, yung mga naghamak sa kanya, nasaksihan yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na kumilos kay Nehemiah. Amen? And I believe, yung Panginoon na kumilos kay Nehemiah, siyang Panginoon na kikilos din sa iyo. Kung ikaw ay mananalig sa Panginoon. Amen? Palakpakan niya natin sa Panginoon. Amen? Nehemiah acknowledge na hindi sa galing ko, hindi sa credential ko, hindi sa lakas ko, hindi sa talino ko, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran ko ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Amen? Kaya mahalaga, mga kapatid, sa taong ito, amen, yung pananampalataya natin, dapat ituon natin sa Diyos. Amen? Huwag sa kapitbahay mo. Huwag sa katabi mo. Kaya huwag kayong maniniwala na sa mundo kapag gipit, sa patalim kumapit. Huwag kayong mapadaya, mga kapatid. Kung ikaw ay gipit, kung ikaw ay nahihirapan, lumapit ka sa Diyos at hindi ka niya pababayaan. Amen? Ang kailangan mo lang, manampalataya sa Diyos. Amen po ba yun? Kahit wala kang nakikita, if you believe in God, nothing is impossible. Amen ba yun? Salamat sa Panginoon. Amen? Share ko lang isa pang kwento. Noong naabutan ko po ito Asinan, 3rd year anniversary. So medyo matagal-tagal na pala ako dito. 3rd year anniversary. At di ko makakalimutan sandali ng aking buhay sa Asinan na to. Yung na-invite ako ni Pastor Jeff sa Malinaw. PME pa lang ako nun. Magpipreach. Okay, so in church doon,
parang kubo. Kubo po. Tapos paikot kami. Tapos sa gitna yung preacher. So ganon. So nakaka-bless. Okay? Then after nun, hindi ko makakalimutan, pagkatapos kong mag-preach, ang love gift ko, papaya. Yung maliliit ba? Tapos, hindi ko pa nakakalimutan yung love gift sa akin na kung magano Gusto nyo ba marinig? 86 pesos. Amen? Amen? Pero alam nyo po, mga kapatid ko, bakit ko po sinasabi sa inyo yung mga bagay na ito? Kasi nakita ko po kung paano nagsimula yung asinan din. Nakita ko po kung paano nagtiisan lahat ng mga lingkod ng Diyos. Nakita ko po kung paano may mga, sabi nga kanina sa intro may muka, bagong muka, may mga pinalit na muka. Sabi ko, salamat sa biyaya ng Diyos. Ngayon, ang daming mga bagong muka. Palakpakan natin sila. Amen? So, nakita natin, kung walang pananampalataya, yung mga pastor natin sa Diyos na magbibigay sa kanila ng success, praise God, hindi aabot ng 15 years. Pero salamat sa Panginoon, yung 15 years ay kapangyarihan ng Panginoon. Na siyang tunay ngang kumikilos sa mga lingkod na tunay ngang nananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka rin bibitaw. Yan, magpatuloy ka lang because faith is doing what you believe. Kung ikaw ay nananalig, magpapatuloy ka kahit gaano kahirap. Amen? Magpapatuloy ka kahit wala kang nakikitang resulta because you believe in God. You have faith in God. Amen? Kaya nga, sabi ni, katulad ng aking intro kanina, amen, salamat sa Diyos, nung siguro 1 week before, bago itong event na to, tinanong ko si Pastora Joanna, yung asawa ko, hindi ka ba, natutuwa ka ba dahil yung mga family mo ay naglilingkod sa Diyos? Siyempre, tuwang-tuwa siya. Amen? At alam niyo po, isang bagay yung masasabi kong nagbigay sa akin ng lakas din ng loob at sabihin din sa inyo. Sabi niya sa akin, alam mo, buti na lang, amen, hindi ako sumuko na manalig sa Diyos. Amen? Sabi niya, ang prayer niya, Lord, kung tatawagin mo ako, wag lang ako, kundi ang aking pamilya. Nangyari ba yon? Nangyari yon. Amen? Yung siya at ang kanyang sambayanan ay kasama niya sa Panginoon. Amen? At tama yung sinabi sa Gawa 16 verse 32, yung isang tagpo dito na jail guard. Amen? Kung nabasa nyo na po yun. Dumating yung panahon na nagpe-pray si Pablo and Silas, lumintol na malakas. Natanggal yung mga tanikala. Yung rehas ay nawasak. Amen? Naraming nakatakas na mga nakakulong doon. At syempre, pag ikaw ay bantay, nakita mo yung mga bagay na gano'n, kakabahan ka. Kasi bakit? Accountable ka doon. Tama? Yung jail guard, sabi niya, dumating yung panahon sa kanya na gusto niya magpakamatay. Ibig sabihin, dumating yung punto sa buhay ng jail guard nito, hopeless siya. Pero alam niyo po, sabi ng mga lingkod ng Diyos, huwag mong gagawin yan! Sabi ng jail guard, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Sabi ng Gawa 16 verse 32, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya. Amen? Mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Amen? Kung sa tingin mo, hindi pa kasama yung family mo sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, huwag ka mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan sa Diyos maglilingkod. Amen? Maliligtas ang iyong sambayanan. Ang kailangan mo ngayon to prepare ay patatagin ang iyong pananampalataya. Palakasin ang iyong pananampalataya. At hindi, alam niyo po, nakakamangha ang ating Panginoong Hesus kasi nagturo siya na ang pananampalataya natin, hinalintulad niya sa isang buto ng mustasa. Hindi niya hinalintulad sa plastic, hindi niya hinalintulad sa bakal, hinalintulad niya sa isang binhi. Anong ibig sabihin nun? Yung faith natin buhay. Na kapag inilagay natin sa tamang lugar, inilagay natin sa tamang sisidlan,
Kapag ito ay inalagaan, sinikatan ng araw, yung buto na mustasa na yun lumalago. At yung faith na yun nagiging useful. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung gusto mong lumakas sa Panginoon, kung gusto mong lumakas yung pananampalataya mo, huwag kang nga absent sa gawain ni Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magbabagong buhay na ako. Isa pa, hindi na ako absent. Ayan. Kung bakit ka nangihina, bakit ang laki-laki pa rin ang problema, tingin mo sa problema, dahil hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Dahil yung faith lumalakas lang, tumatatag lang kapag meron kang naririnig na salita ng Panginoon. Romans 10:17. Amen? Kaya kung gusto mo maging useful, hindi maging useless, magkaroon ng bunga din yung pananampalataya mo, ilagay mo sa tamang lugar. Mga kapatid, yung pananampalataya, yung binhi, kapag dito ko linagay, hindi magbubunga yan. Amen? Kung yung faith mo, ilalagay mo doon sa disco. Kung yung faith mo, ilalagay mo doon sa mga kamarites mo, hindi lalago yan. Ilagay mo sa tamang lugar, sa church, doon lalago ang pananampalataya mo. Amen ba yun? Mga kapatid, di pa ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Amen? Dahil mahal na mahal kayo ni Lord. Amen ba yun? Ang palakpakan natin si Lord. Praise God! Amen? Kaya ang challenge natin sa oras na ito, patuloy tayong manampalataya. Amen? So number 2, how to move our mountains with unlimited power. Number 1 is have faith on God. Suggest tayo manampalataya. Number 1 yun. Number 2, sa verse 23, sabi doon, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Okay, so number 2, na gustong ituro sa atin ni Lord, have no doubts in your heart on God's unlimited power. Mga kapatid, wag na wag mong pagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos. Merong isang tagpo sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kung bakit hindi siya nakapag-perform ng many miracle. Amen? Sabi sa Mark chapter 6, sabi doon, nagtaka siya dahil ayaw nilang maniwala because of unbelief, because of doubt, kung bakit hindi nila naranasan yung kahimalaan ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Ang ibig sabihin nito, kung magkakaroon tayo ng tunay ng pagtitiwala, hindi magdududa yung ating pusong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, tunay ngang mararanasan mo ang walang hanggang kapangyarihan ni Lord. Naniniwala po ba kayo doon? At alam niyo po, isang bagay yung nasaksihan ko. Share ko lang. Doon sa pinagpapastoran ko po, kasi bundok din po yung amin. Amen? Si Pastor J, na-invite ko na doon. Nung siya po na-invite doon, nabibless ako kasi nga, napagtagumpayan niya. Amen? So sabi niya doon sa dulo, nung nakaakyat na siya, praise God, tagumpay! Talagang masasabi mo, ang taas talaga. Amen? Pero alam niyo po, mga kapatid, halos lahat po ng mga tinuturuan ko, mga pinagpapastoran ko, kung hindi po senior, mga na-stroke po. Just imagine po, imagine niyo lang, sobrang taas ng bundok, pero lahat ng mga pinagpapastoran ko doon, halos lahat senior at saka na-stroke. Pero ito yung lagi ko sinasabi sa kanila, huwag niyong pagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kahit na ganyan yung kalagayan nyo, paniwalaan nyo, magaling na kayo. Amen? At alam nyo po mga kapatid, ako'y po'y namamangha. Kasi kahit na ganyan yung kanilang kalagayan, nagsisikap po sila na umakyat at makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Why? Dahil hindi sila nagdududa sa kakayahan ng Diyos na gumawa sa buhay nila. Amen? Meron pa doon aakyat, talagang dala-dala pa yung kamay.
Meron doon, may naglilinis po doon sa church natin sa Upper Nagpakulaw. Araw-araw po yun. Mabagal man siya maglinis, pero sabi niya, Pastor, ito lang yung magagawa ko para sa church, sa ministeryo natin, ito po yung maambag ko, yung makapaglinis po ko para magpaganda yung gawain ng Panginoon. Amen? So sabi ko sa sarili ko, wala talagang imposible. Kung ikaw ay maniniwala, mananampalataya, magtitiwala sa Diyos, walang imposible. Amen? Huwag mo lang pagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa buhay mo. Amen ba yun? Sabi doon, kung hindi ka mag-alinlangan, maari mong sabihin. Ibig sabihin, lagi mong ideklara. Because faith is speaking what you believe. Amen? Kung ikaw talaga ay nananalig sa Diyos, idideklara mo, sasabihin mo, kahit wala ka pang nakikita, sasabihin mo, magaling na ako. Amen? Binago ang buhay ko. Pagpapalain ako ng Panginoon, ideklara mo yon. Amen? Alam niyo ba makapangyarihan yung ating dila? As sabi ng Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan sa dila nakasalalay. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Ang ibig sabihin nito, yung ikagaganda, ikapapangit ng iyong buhay ay nakadepende hindi sa bulsa mo. Hindi sa kung ano itsura ng bahay mo, kundi kung ano yung lumalabas sa iyong mga bibig. Amen? Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, always declare blessing. Amen? Simula pa lang sa umaga, magdeklara ka na ng pagpapala sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa trabaho mo, sa negosyo mo. At kung naniniwala ka talaga doon sa deklarasyon na yon, hindi ka nag-aalinlangan sa iyong puso, mapangyayari yung bagay na iyon. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Merong isang tagpo sa Bible sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Amen? Merong isang tagpo na inaagasan ng dugo ang isang babae. Ewan ko po kung narinig nyo ng kwento. Sa mga nagsisimula pa lang mag-aral ng Bible, matatagpuan po natin yan sa Mark chapter 5. Amen? Meron dong eksena na merong inaagasan ng dugo. At alam niyo po ilang taon? 12 years. Gaano po kahirap yung agasan ka ng dugo, hindi lang 1 taon, hindi lang 5 taon, 12 years kang inaagasan. Sobrang hirap po ng kalagayan na gano'n. Pero alam niyo po, dumating yung opportunity. Nandoon sa lugar na yon ang ating Panginoong Yesus. At sabi niya sa sarili niya, sa ibang salin, sa Tagalog, sabi doon, naisip niya. Sa New King James Version, o pag sa English kayo magbabasa, nakasulat doon, for she said. Ibig sabihin, sinabi niya. Amen? If only I may touch His clothes, I shall be made well. Ano sabi doon? Mahawakan ko lang yung kanyang damit. Gagaling na ako. Imagine niyo po yun, ha? Sinabi niya pa lang. Okay, so tanong, ano po nangyari doon sa babae? Gumaling hindi? Gumaling! So, ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa 12 taon ng paghihirap, trinay niya na lahat. Inuubos niya lahat ng kanyang kayamanan, property. Pumunta na siya sa mga doktor. Pero, hindi lahat yon nagbigay sa kanya ng solusyon. Amen? Hindi lahat nagbigay sa kanya ng solusyon na yun. Ang nagbigay sa kanya ng solusyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Doon ko nakita, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lahat ng problema, pera ang solusyon. Hindi lahat ng problema, tao ang solusyon. Christ is the answer. Amen? Amen. Kung sa ngayon na may problema ka, kung may mga pinagdadaanan ka ngayong kabigatan sa buhay, si Jesus ang solusyon. Kung paano nanalig yung babaeng ito, mga kapatid sa Panginoon, manalig ka din. Huwag kang magdududa sa puso mo. Kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon. Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan natin si Lord kung naniniwala tayo. Amen. Simula sa araw dito, kung nakakaranas ka ng bigat,
Kung nakakaranas ka ng kasakitan, declare you are healed. Declare your blessing to God. At yun po ay mangyayari sa araw na to. Amen? 12 years, ang tagal niyang hinanap. Ano bang kasagutan? Nahihirapan na siya, imbis na gumaling, lalo pang lumalala. Amen? Pero salamat sa Panginoon, yung isang araw na yon ay isang espesyal. Bakit? Nung araw na yon, hindi siya nagduda na sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At nung araw na yon, gumaling din siya. At I believe, sa araw na to, kaya din kayong pagalingin ni Lord. Kaya din kayong palakasin ng Panginoon. Kaya din kayong pagpalain ng Panginoon. Dahil siya ay makapangyarihan. Amen? We have a powerful God na merong walang hanggang kakayahan para pagalingin yung mga bagay na kasakitan natin. Huwag ka lang magdududa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang magdududa. Minsan, isa pang kwento. Amen. Nung tayo nagsisimula po doon sa Upper Nagbakulaw, kasi 2018 po, nung umakyat ako doon. Kung alam niyo po yung Upper Nagbakulaw, ano po yun? Sa lugar po ng Kalaklan, sementeryo. So nagsimula po kami, hindi pa building. Nagsimula po kami sa gilid lang ng bundok. Pero gilid pa rin ng bundok yung church natin. No? Pero hindi pa building. So, syempre, kapos sa budget, yung mga kapatiran po natin doon, kapag piyestang patay, buhay. Alam niyo bakit? Mas malaki ang pera nila. Parang sa kanila kasi, pag piyestang patay, 13th month pay nila yon. Kasi maraming nagpapagawa sa nicho, ganun po. Amen. So, ibig sabihin, napakapayak po at simple ng buhay ng mga tao doon. Isang araw po, nung kami po ay naggagawa po ng aming maliit na sanctuaryo. Amen. Buho, tapos yung pinaglumaan lang na bubong ng Ocean View, tinaas namin. Amen. So, kapos kami. Okay, naubusan kami ng bala. Okay? Meron na kaming lugar, maliit lang po, sobrang liit lang. Tapos kasama namin mga yung tawag nito, mga manok. Yan yung mga kasama namin nung ilang taon din yon. Amen? So, ngayon ang problema namin kasi magtatag-ulan. Ang problema namin, hindi namin makabit yung bubong kasi walang buho o kawayan. So, ngayon nag-pray kaming team. Sabi ko sa kanila, maniwala kayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos magpo-provide. So, eto na. Uwian na po. Uwian na kami. Biglang malakas ang ulan nung gabi. Malakas ang ulan. Ngayon, siyempre, kapag malakas ang ulan, alam niyo po, kinakabahan ako pag malakas ang ulan sa mga kapatiran sa bundok. Kasi po, ang lakas ng hangin doon. Tsaka talagang masasabi mong hindi talaga basa-basa doon kapag malakas ang ulan. May nagbabagsakan ng malaking bato, may mga nagla-landslide, ganun po katindi. So, kabado ako siyempre. So, ngayon, biglang may tumawag. So, siyempre tumawag, kinabahan ako kung anong babalita. Maaring negative, tama? Pero nyo po, may tumawag sa akin isang kapatid, Pastor, bakit? Praise the Lord. Bakit praise the Lord? Kasi answered prayer na tayo. Bakit? Kasi may bumagsak na kawayan po malapit sa bahay namin. Meron na po tayong pambubong sa gawain natin. Sabi ko sa Panginoon, praise the Lord. Amen. Sabi ko sa inyo, huwag lang kayo magdududa at ang Diyos magpo-provide. Amen. Nabasa ba natin yung kanina? Sabi doon, sino makapagsusukat ng dagat sa pamagitan ng kanyang daliri? Amen? Walang iba kundi ang Diyos lang. Hindi natin kayang gawin. Kahit doon sa kalikasan, kaya niyang kontrolin. Amen? Bakit po ako nabibless? Kasi madalas ko marinig sa mga lingkod ng Diyos yung mga testimony ganon. Yung nagpe-pray sila ng kanilang panambak sa campsite. Merong gumuhong bundok. Amen? Gumuhong bundok para may panambak sila. Ako, naranasan ko rin sa paglilingkod ka kay Lord. Merong kawayan na bumagsak para magkaroon kami ng bubong. Palakpakan natin si Lord. Amen? Huwag ka lang magdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi our God is our source. Siya ang pinagmumula ng lahat. Huwag ka lang mag-aalinlangan. Meron pang isang kwento. Amen? Okay lang ba?
Ayan, sige. Amen? Minsan, after the mission sa Ocean View, amen, di uuwi na ako. Dati ang bahay namin po, wala pa sa Bacon, sa Santa Rita. So, napa-stop po ako sa Calaklan Bridge. So, tanong niyo bakit? Sabihin niyo bakit? Natirikan si Pastor. Okay, so nung natirikan si Pastor, nagdeklara ko, Lord, kahit 20 lang. Alam niyo po, ito malupit. Ang lakas ng hangin. Tapos yung 20, papalapit sa akin. Ngayon, sabi ko, sayang. Bakit 20 lang tiniklara ko? Dapat 1,000 na. Amen? Pero, alam niyo po, nakakatuwa doon, kahit pala sa maliit, kahit sa malaki, yung kapangyarihan ng Diyos, pwede mo maranasan. Amen? Huwag ka lang magdududa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magdududa. Yes! Thank you, Lord. Life is not predictable. Totoo yan. Hindi mo masasabi kung anong mangyayari bukas. Amen? Hindi mo masasabi kung anong mangyayari mamaya. Oras na ba ngayon? Gutom na ba kayo? Hindi mo masasabi kung anong mangyayari mamaya. Life is not predictable. Merong mga seasons of ups and down natin. Amen? Merong mga difficult times and good times. Pero lagi nyo itong tatandaan. Nagbabago man yung panahon, pero hindi ang Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen? Huwag mong pagdudahan ang kanyang kapangyarihan. Have no doubts on your heart. In your heart on God's unlimited power. Amen po ba yan? Isa pang palakpak sa Lord. Thank you, Lord. Na-appreciate ka po namin. Salamat po. Kaya sabi ni Lord, huwag mong kabalisahan yung araw bukas. Huwag ka naman problema sa araw bukas. At ang bukas ang bahala sa Kanya. Amen ba yun? Unahin mo ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Muli, isang palakpak para sa Lord. Hallelujah! Amen? Alam niyo po, maraming testimony sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Amen? Maraming kahimahimalang bagay ang naranasan ng mga lingkod ng Diyos. Walang hanggang kapangyarihan kung tayo po ay magtitiwala. Amen? Bilang pastor, sa mga kabaro kong pastor na narito, dumating din ako sa discouragement. Amen? Pero alam niyo po, ito yung lagi kong prayer. Remember your servant. Lord, alalahanin mo po yung aking pagpapagal. Kapag nararamdaman ko, para bang nanghihina ako, nararamdaman ko, para bang wala nangyayari sa ginagawa ko, lagi kong hinihingi sa Diyos, Lord, remember your servant. Alalahanin mo po yung pagpapagod ko, alalahanin mo po yung pagpapagal ko, hindi po ako magdududa sa iyong kapangyarihan, magtitiwala po ako sa inyo, sapagkat hindi niyo po ako papabayaan, hindi niyo po ako iiwan. Amen? Dumating sa panahon, sabi ko, Lord, di ko na ata kaya itong tapusin itong proyekto na ito sa Nagbakulang. Kasi bago po maitayo po yung building natin doon, ay katakot-takot po na presyo po. Nang hirap po pala magpatayo sa bundok ng konkreto. Amen? Kailangan mo pang iakyat yung buhangin, materyales, bakal. Kaya ano sabi ni Pastor Jay nung nakaakyat siya doon, saan dumaan yung materyales? Amen? Kasi nung nakita niya, nagulat siya kasi may building na nakatayo doon sa gilid ng bundok. Amen? So, isa lang yung sabi ko sa Diyos, Lord, di ako magdududa sa iyo. Kaya nung 2023, hindi ko makakalimutan, in 9 months time, nabuo po yung building doon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And almost 500,000 po. Amen? At this year, 2025, meron kami ni-launch na Project Hagay. Wala po kaming kakayahan, pero si Lord merong kakayahan. Amen? Papipinturahan niya yon. Bibigyan niya yun ng tiles. Amen? Pagagandahin niya yung kanyang sanctuary. Naniniwala po ba kayo doon? Kung hindi kayo magdududa, kaya rin pagandahin ng Diyos ang buhay niya. Amen? Muli, have no doubts in your heart in God's unlimited power. Isa pang palakpak para kayo. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Thank you, thank you. Number 3, at last na. Alam ko, gutom na kayo. Tingnan mo ngayon katabi mo. Mukhang gutom na ba yan? Okay. Hindi pa. Kaya pa, Pastor. Sige, number 3, tuloy na natin to.
Okay, verse 24. Sabi doon, mga kapatid, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingiin nyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. At, ito maganda, natanggap na nga ninyo iyon. Amen? How to move our mountains with unlimited power. Number 3, pray and believe that you receive it. Manalangin ka at paniwalaan mo na natanggap mo na ito. Pero may tanong ako sa inyo. Lahat ba ay tinutugon ng Diyos? Lahat ba ng panalangin natin? Okay, so magandang tanong yan, Pastor. Mukhang interesado ako dyan sa sagot na yan. Okay, so hindi. Yun ang sagot. So, bakit, Pastor? Okay, dalawa yung tinutugon ni Lord. Sabi dito sa 1 John 3:22, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ano ibig sabihin nito? Kapag God's will ang ipinag-pray mo, tatanggapin mo yan. Amen? Pagkalooban ni Lord. Number 2, kung ito ay may pananampalataya. Kaya sabi dito, kung mananalangin kayo sa Diyos, huwag kayo mag-alilangan. Sa halip ang isipin nyo, natanggap nyo na ito. At matatanggap nyo nga iyon. So, ang panalangin na tinutugon ng Diyos ay hindi yung pray-pray lang, kundi panalangin na ayon sa Kanyang kalooban at panalangin na may pananampalataya sa Diyos. Amen? Yung panalangin na hindi ka nagdududa, na kaya nga talagang ibigay sa iyo ng Diyos yun. Amen? Tulad na lagi example ng mga leaders natin, mga pastor natin, may nag-pray ng kotse, ang tagal. Motor na lang, Lord, o kaya tricycle. Nung medyo matagal-tagal pa, bike na lang. Nung matagal-tagal pa, maglakad na lang ako, Lord. Ang tagal Walang pananampalataya. Amen? Alam niyo po, merong tagpo sa Bible, merong isang babae nag-pray kay Lord. Etong babaeng ito, sobrang matindi ang kanyang pinagdaan sa buhay. Siya po ay baog. O kilala niyo na, si Hannah. When Hannah prayed to God, matindi yung kanyang naranasan. Imagine mo po, tinutukso-tukso siya. Sino? Si Penina? Amen? Tinutukso-tukso siya. Dahil wala siyang anak. Kaya sabi sa 1 Samuel chapter 1, verse 10, sabi doon, buong pait na nanalangin si Hannah sa Diyos. Sa verse 11, sabi dito, ito yung content ng prayer ni Hannah. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan nyo ang inyong abang lingkod. At inyo pong kahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan sa halip pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo. At habang buhay siyang nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. So dito, makikita nyo isang magandang lesson. Kapag kayo nahihirapan, go to God and pray. Amen? Sabi ng James 5:13, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Amen? Kung ikaw bigat na bigat ngayon, bukas may babayarin ka, kasi Lunes Amen? Bukas meron kang iniisip, mamaya hindi mo alam kung may makakain ka pa mamaya. Today, pray and believe you receive blessing. May gagawin ang Panginoon. Amen? Ano pa? Pansinin natin, nung panahon na nahirapan si Hannah, nag-pray siya kay Lord. At hindi lang siya basta nag-pray, hindi lang siya basta lumapit, naniwala siya sa Diyos na ibibigay yung kanyang kahilingan. Amen? Kaya nga doon sa first content ng kanyang prayer, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hannah acknowledged the sovereignty of God. Amen? Pag sinabing Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ibig sabihin niya, kahit imposible, alam ko, Lord, gagawa. Amen. Amen? Para kay Hannah, imposible. Para sa kanyang asawa si Elkanah, imposible. Salamat sa Diyos, talagang walang
imposible. Tama? Okay, what is the result ng kanyang faith, yung ng kanyang pananampalataya, may panalangin, may pananampalataya sa Diyos? Nagkaanak ka si Hannah. Totoo mga kapatid, sabi ng James 1:6-7, kung hihingi daw tayo sa Diyos, dapat tayo magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Tingnan niyo po ito huwag kang aasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon kung pabago-bago ang iyong isip. Di mo talaga alam kung anong gusto mo. Kaya kung meron kang pinagpipray sa Lord, paniwalaan mong ibibigay sa'yo ng Diyos yun. Naniniwala ka ba ngayon? Naniniwala pa tayo ngayon na kaya tayong bigyan ng kakayahan ng Diyos, i-overcome lahat ng bagay? Amen. At alam niyo po, ito maganda. Si Hannah, yung panalangin niya na yon, hindi ka nilimutan ni Lord. Binigyan nga siya ng anak, at ang pangalan ng anak niya ay si Samuel. And I believe sa 15 years natin dito sa Western, naranasan din to ng mag-asawang Pastor Jeff at Pastor Kay. Lahat po tayo, hindi lingid sa inyong kaalaman. Amen? Ang mag-asawang ito, 10 taon naghintay para kay baby Shimuel. Nandiyan pa si Shimuel. Ayun, di ba? Salamat, Lord! They pray and believe, and now they receive. Amen? Hallelujah! Minsan nga, share ko lang ulit. Magkwento lang ulit ako. 2018, nung na-invite ko si Pastor Jeff sa Ocean View para mag-preach. Hindi ko makakalimutang salita niya. Sabi niya, alam niyo po mga kapatid, malungkot ako kasi hindi pa kami nagkakaanak. Sabi niya gano'n. Pero, hindi ako magdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Bibigyan pa rin kami ng anak. Amen. Binigyan pa sila ng anak. Amen. Minsan nga, natalo si Shimuel sa bahay namin Alam niyo po, nagtitigan kami. Sabi ko, bakit kaya tumititig ng bata sa akin? Nung araw na yon, galing ako sa mission. Amen. Isa lang nasa isip ko, bakit di pumititig? Gusto akong magbunot. Ang naiisip ko, violet. Pero, ayaw umalis yung titig sa akin. Ang binunot ko ngayon, dilaw. Buti na lang, nung panahon na yon, may dilaw si pastor. Amen. So sabi ko sa sarili ko, mukhang hindi pwede ito sa itong batang ito sa violet. Dilaw lang ata, tsaka blue. Huwag kayo magbibigay ng dilaw at blue. Amen. Kay Shimuel. Kasi alam niyo po, bakit ako nabibless? Amen, sa batang iyon, nung pumunta siya. Kasi ito yung sinasabi nating, ito yung bunga ng pray and believe and you will receive it. Amen? Na talagang sa Diyos, walang imposible. Kaya alam niyo po, isang lesson na iiwan ko sa inyo, delay is not denial. Kung naghihintay ka ngayon, pero naniniwala ka na talagang darating yan, huwag kang sumukong maghintay. Pray. Amen? Because God never delay His promise. Amen ba yun? Hindi man sa panahon natin, pero kasi iba yung time ni Lord At alam niyo po, perfect ang timing ni Lord. Amen? Bakit hindi ibinigay kila Pastor Jeff, Pastor Kay, nung 5 years sila, 6 years sila? Kasi inihahanda sila. Amen? Pinapalakas sila. Kasi magkakarga sila. Amen po ba yun? Amen? So buti na lang, handang-handa na sila. Kaya ibinigay ng Diyos. Amen? Alam niyo po, hinahanda ka lang ni Lord. Huwag ka lang magdududa. Pray, believe, and you will receive. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya kung ikaw talaga ay naniniwala, matatanggap mo, pasalamatan mo na in advance. Amen? If you truly believe you will receive something, you will already be expressing gratitude for it. Amen? Alam niyo po, nasaksihan ko yung mag-asawang to na talagang hindi sumuko sa prayer. Pag nagte-testimony si Pastor Kay sa prayer gathering, sa Dawn Watch, sabi niya, mga kapatid, parating na po. Pinapasalamatan na namin si Baby Pogi. Yan. Dumating ba? Dumating.
Dahil merong pusong habang nagnanalangin, nagpapasalamat. Amen? Yun po yung nangyari doon sa pagpapakain ni Jesus sa 5 tinapay, 2 isda. Nung stress na yung mga disciple, sinabi ni Jesus, kayo magpakain dyan. 5,000. Tapos 5 tinapay lang, 2 isda. How come? Paano mapapakain yun? Pero pinakitaan sila ni Jesus. Ganito gagawin. Akin na yan. Tumingala si Jesus sa langit at yung meron na 5 tinapay 2 isda, pinasalamatan niya sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Very important yung ginawa ni Jesus sa buhay nating mga mananampalataya. Kung naniniwala ka na merong gagawin doon ang Diyos sa kung ano yung meron ka, maniwala ka lang, tanggapin mo, pasalamatan mo na. Alam niyo po, yung 5 tinapay, 2 isda, pinasalamatan ni Lord. Amen? Dumami ba? Napakain ba yung 5,000? May sobra pa nga. Amen? Kaya if you truly believe, you will receive something. Dapat yung puso mo ngayon nagtutumalon sa pasasalamat. Amen? Ako naniniwala kung ang puso natin mapagpasalamat, lalo tayong i-bless ni Lord. Amen? Pero kung ang puso mo, ano ba naman yan? Ang tagal-tagal naman, puro reklamo. Imbis na dumating na antala pa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay ka na. Amen? Kaya mga kapatid, bilang pangwakas na lang natin to, amen? Dumating din kami sa panahon na nasubok din kami sa ganitong panalangin. Yung panalangin may pasasalamat. Nung sinabi sa amin yung first baby namin ni Pastora Joanna, si Jaira, na sabi ng doktor ng OB, hindi na po mabubuhay sir yung anak nyo. 2 lang pwede option. Ilabas natin ang 6 months, tapos maghanda kayo ng 200,000. Sabi ko sa isip-isip ko, option ba to? Parang wala akong option na. Ilalabas ng maaga, pero magre-ready akong 200,000, wala naman, di ko kaya yun. Amen? Or kaya naman, is parehas mawala yung 2. Si Pastora Joanna o si Jaira. Amen? Pero kami mag-asawa nagkasundo sa panalangin na araw-araw magpapasalamat kami sa Diyos ng aming baby healthy lalabas. Amen? Araw-araw kami magpapasalamat sa Diyos na kahit grabing struggle namin noong time na yon, magpapasalamat kami sa Panginoon. Amen? At alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, magwa8 taon na yung anak ko ngayon. Palakpakan natin sila. Amen? At tuwang-tuwa po kami mag-asawa dahil nung nakaraan, may honor siya. Nakakatuwa sa Panginoon kasi yung sinasabi ng tao na hindi mabubuhay, nagtatagumpay ngayon. Amen? And I believe, marami magsasabi sa'yo, walang mangyayari sa buhay mo. Marami nagsasabi sa'yo, hindi aangat ang buhay mo. Pray and believe, you will receive pagpapalain ni Lord ang buhay mo. Amen? Bibigyan ka ng Diyos ng magandang buhay. Amen po ba yan? Kaya mga kapatid, tayo po'y tumayo. Amen? Isang bagay lang yung warning sa atin ni Lord. Kung tayo po ay mananalangin, magpatawad tayo. Amen? Kung tayo tatayo upang manalangin, forgive those who do wrong to you. Because unforgiveness hinders your answered prayer. Amen? Sa oras na ito, mga kapatid, ang laki ng kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Naniniwala ko na talagang napakabuti niya sa atin. Huwag ka lang matatakot. Amen? Huwag mo lang pagdududahan yung kanyang kapangyarihan. Amen? Naniniwala ko na higit yung naisin niya sa buhay natin. Kung ito yung pangarap mo, mas malaki ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang matatakot ngayong taon na to. Only believe. And forgive who do wrong to you. Magpatawad ka ngayon. Matuto kang mag-move on. Amen? Sabi